Isang malakas na palagpag po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Nabasa na po yung ating pong teksto kanina sa aklat ng Jeremiah chapter 18 verses 1 to 12. Ang paksa ng mensahe ng Panginoon na ating tatalakayin sa umagang ito ay the Potter's Hand. Ang kamay ng magpapalayok. Sa ating pong teksto, mapapansin po natin dito na si Jeremiah ay inutusan na pumunta sa bahay ng magpapalayok. At pinanood ni Jeremiah kung paano yung ginagawa ng magpapalayok. Na kung saan habang ginagawa yung palayok, kapag hindi maganda yung pagkakagawa, ito po ay kanila pong sinisira. So yung magpapalayok ay magagawa niya ang anumang nais niya doon sa isang clay, doon sa isang putik na kung saan ay ayon sa kanya pong nanaisin. So dito po ay nakita ni Jeremiah kung papaano po ginagawa ng magpapalayok yung isang palayok mula sa isang putik. Sino na pong nakapanood dito, nakakita ng gumagawa ng palayok? Dito po sa may bandang Santa Ignacia, iwan ko kung anong barangay dyan, yung papuntang Tarlac, Balyos ata yun, sa bandang left side, meron pong gumagawa ng palayok dyan. So nung pumunta po ako dyan, pinanood ko po paano po gumawa ng palayok. Muna doon sa isang putik ay na mamasa-masa. Tapos meron siyang mabilis na pag-iikutan doon. So habang umiikot yon, yung kamay mo, gagawin mo kung ano yung gusto mo, umiikot yung putik, and then makikita mo kung ano yung gusto mo, yun yung lumalabas doon sa putik. At kapag nasatisfied ka na dun sa nagawa mo, stop mo na yung pag-ikot, and then kukuhan mo na yon, ibibilad mo na doon sa araw. So ganun po yung ginagawa nila. Na iba't ibang klase ng mga paso, iba't ibang klase ng mga banga, iba't ibang klase ng mga palayok ang kanila pong ginagawa, nang lahat yon ay galing doon sa pagdidisenyo ng isang magpapalayok. So dito po makikita po natin na tayo po ay inihalin tulad sa isang putik, sa isang palayok, at yung Potter's Hand na ito, it typifies walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Yung kapangyarihan ng Panginoon. Na ang Diyos, meron siyang kapangyarihan to shape us. Ang Diyos ay meron siyang kapangyarihan to reshape us. Ang Diyos ay meron siyang kapangyarihan to raise up. At ang Diyos ay meron siyang kapangyarihan to bring you down on and to bring you up. Kasi siya ang may hawak ng ating buhay. Ano man ang nanaisin ng isang pattern doon sa clay ay maaari niyang gawin. Bagamat ito po ay nagawa na niya, pero kapag hindi siya nasatisfied, pwede niya itong basagin muli at basa-basain muli ng tubig at kanya itong i-reshape, kanya itong mamasahin sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at gagawin niya ito, mas pagagandahin pa niya kung ano yung nagawa niya noong una. So ganyan po ang ating buhay na minsan ang Panginoon ay meron siyang ginagawa sa ating mabuhay dahil meron siyang bagay, meron siyang nais na mangyari sa ating mga buhay, but minsan tayo po ay pumapalag. Tayo po ay nagrereklamo. Kaya hindi magawa ng Panginoon yung bagay na nais niya. Unti-unti pa lang tayong binabasag ng Panginoon, nagrereklamo na tayo. Unti-unti pa lang tayong binabasag ng pattern, tayo po ay nagrereklamo na. Tayo po ay umaangal na. Kaya minsan, hindi natutuloy yung gusto ng Panginoon to reshape us, hindi natutuloy yung gusto ng Panginoon to raise you up, at hindi natutuloy yung gusto ng Panginoon na pagagandahin pa
yung pagkakagawa niya sa iyo. Hinahayaan ba natin ang Panginoon o hinahayaan ba natin yung Father's hand upang muli niyang i-shape yung ating buhay ayon sa kanyang kalooban? Mula po sa talatang ito, makikita po natin dito the character of the Father's hand. Sa verse 1 and 4, ang sabi po dito, sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. The Father's hand is constantly working. Yung kamay ng magpapalayok ay patuloy na gumagawa. Nung inutusan ng Diyos si Jeremiah na pumunta doon sa bahay ng magpapalayok, dahil mayroong nais ipakita, dahil mayroong nais ipahayag ang Diyos sa kanya, upang maunawaan ni Jeremiah yung nangyayari sa kanilang bansa at that time. At habang pinapanood ni Jeremiah yung magpapalayok, sabi sa binasa po natin na sinabi ni Jeremiah na nadatnan niya ang magpapalayok sa kanyang gawaan. So, nadatnan niya na gumagawa yung magpapalayok. At ang sabi ni Jeremiah, napansin niya na kapag ang ginagawa ng magpapalayok na isang palayok ay nasira, muli niya itong hinahalo sa putik at muli niya itong hinuhugisan ng panibago. Ang ibig sabihin, dito po na makikita natin is ipinapakita ng Diyos ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsunod. Naunawaan ngayon ni Jeremiah, nakita ngayon ni Jeremiah yung message ng Diyos sa kanya nung siya po ay nagpunta doon sa bahay ng magpapalayok. Yung kamay ng magpapalayok na datnan ni Jeremiah na gumagawa. Kumikilos yung kamay ng magpapalayok. At doon, nakita at naobserbahan ni Jeremiah na ang isang magpapalayok ay kaya niyang basagin, kaya niyang ayusin muli yung isang putik na nagawa niyang palayok na hindi maayos at hindi maganda. So doon nakita ni Jeremiah na ang kamay ng magpapalayok ay kumikilos. The potter's hand never abandons the clay. Napansin din dito ni Jeremiah na yung magpapalayok ay hindi niya pinapabayaan yung putik na kanya pong ginagawang palayok. Napansin at nakita ni Jeremiah na yung magpapalayok hindi niya pinapabayaan yung putik. Kundi ang ginagawa nito ay nire-receive niya, inaayos niya yung putik. Now, sa buhay po natin, marahil tayo po ay wasak. Marahil tayo po ay sirang-sira. But we are still held. God is still working. Hindi tayo pinapabayaan ng Potter's hand. Yung Potter's hand na yan, walang iba, kundi ang Diyos. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos na anumang sitwasyon ng ating mabuhay, hindi ka inaabandona ng Panginoon. Lagi siyang andyan. Lagi siyang nariyan. Sa tuwing kailangan mo ang tulong ng Panginoon, lagi siyang andyan. Minsan, inaabandona natin ang Panginoon.
Minsan, kinakalimutan natin ng Panginoon. Minsan, lumalayo tayo sa Diyos. But God still, hindi niya tayo inaabandona. God still, hindi niya tayo nilalayuan. God still, hindi niya tayo iniiwanan. Kumikilos pa rin siya para ma-reshape, maayos yung ating mga buhay. Ang Diyos gusto niya ng bawat mga anak niya ay mailagay sa ayos ang kanilang mga buhay, lalong-lalo na ang ating spiritual na kalagayan. Kaya kung tayo po nararamdaman mo na ikaw ay binabasag ng Panginoon at muli kanyang inaayos, nire-reshape ng Diyos ang iyong buhay, huwag kang pumalag. Hayaan mo lang na ang Panginoon ay kumilos sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa po na makikita nating katangian ng patarsahan. Sa verse 5 and 6, pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. The potter's hand has the absolute authority. Ang kamay ng magpapalayok ay meron siyang kapangyarihan. Anong sabi ng Diyos kay Jeremiah? Wala ba akong karapatang gawin sa iyo? O wala ba akong karapatang gawin sa isang tao yung ginagawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Tayo po ay nasa kamay ng Diyos. At tulad ng isang putik, sabi ng Panginoon, nasa kamay siya ng magpapalayok. So the hands owns the clay. Yung kamay ng magpapalayok, pag-aari niya yung putik. As the clay is in the potter's hand, so we are. So you are in my hand. Katulad ng magpapalayok, sabi ng Diyos, ang putik ay nasa kanyang mga kamay. Kayo rin ay nasa ating mga kamay. So ownership gives God the right to worship. Yung kapangyarihan ng Panginoon ay meron siyang kapangyarihan to worship. Baguhin yung takbo ng ating buhay. Baguhin yung ating buhay. Baguhin yung ating kalagayan. Ang sabi ng Biblia, tayo po ay nasa kamay ng Panginoon. The hand determines the vessel's purpose. Kung titingnan po natin kung bakit ginagawa ng magpapalayo na ilang beses niyang masamasain, ilang beses niyang basagin yung putik na yan, kasi may magandang layunin, may magandang purpose yung magpapalayo. At habang ginagawa po yan, actually may video po ako noon, tiningnan ko talaga kung paano nila gawin. Ang gagaling. Pati mga design. Kamay lang. Di ba makakita tayo ng medyo maganda-gandang flower base o maganda-gandang banga. Magtataga tayo paano ginawa pag hindi natin alam. Pero pag napanood mo paano nila gawin, yung mga guhit-guhit na nakapalibot, kamay lang yun. Na habang umiikot na yun, isi-shift niya muna na iuoblong niya muna na pahaba, patayo. At kapag naublong na at maganda ng pagkakagawa, lalagyan niya na parang ulo. Paikutin na naman. Yung kamay lang niya, yung daliri. Hanggang sa masatisfy yung
magpapalayo. Ganyan po ang Panginoon. Titingnan po natin that the clay does not argue with the potter. Hindi man nagre-reklamo yung putik. Huwag natin sabihin, Pastor, paano magreklamo? Hindi naman magsasalita. Ang ibig sabihin nun, kapag tayo po ay binabasag ng Panginoon, kapag tayo po ay iniaayos ng Panginoon, huwag tayo makipag-argue sa Diyos. Amen. Ang tao kasi, mahilig makipag-bargain sa Panginoon. Mahilig magreklamo sa Diyos. Mahilig pangunahan ng Panginoon. Meron pa lang, unang hakbang pa lang, nagagawin ng Diyos para maisakatuparan, para magawa niya yung magandang plano niya sa buhay mo, sa buhay po natin. Umaangal na tayo. Nagre-reklamo na tayo. Tandaan po natin kapag nireshift ng Panginoon yung ating buhay, kapag binasag tayo ng Panginoon, yes, masakit po yun. Kapag itinuwid tayo ng Panginoon, yes, masakit po yun. Pero hayaan po natin na kumilos yung makapangyarihang kamay ng Panginoon sa buhay mo upang mailagay ka, upang maisakatuparan yung magandang plano ng Panginoon sa iyong buhay at sa ating mga buhay. The safest place in life is surrender to God's hand. Ang pinaka-safety na lugar sa buhay, walang iba ay kundi ay yung sumuko tayo sa kapangyarihan ng kamay ng Panginoon. Napakaliwanag na sinabi ng salita ng Diyos, tayo po ay nasa kamay ng Diyos. Nandito tayo sa kamay ng Panginoon. Safety po tayo dito. Kaya wag mong hayaan, wag kang lilihis, wag kang pupunta sa gilid, baka ikaw ay mahulog. Kaya nga ang sinabi sa Hebrew chapter 10, verse 31, it is a fearful thing to fall into the mighty hands of God. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya wag po tayong magre-rebuilde, wag po tayong lalayo sa Panginoon. Sa tuwing tayo po ay tinutuwid, sa tuwing tayo po ay tinatama, sa tuwing tayo po ay binabasag ng Panginoon, magpasakop lang po tayo lagi sa kapangyarihan ng Panginoon. God's authority is loving, not oppressive. Yielding brings alignment and peace. Tandaan po natin yung pagpapasakop sa kapangyarihan ng kamay ng Panginoon ay nagdudulot ito ng kapayapaan sa ating buhay at sa ating kaisipan at sa ating buong pamilya. Pangatlo na characteristics ng kamay ng potter's hand o kamay ng magpapalayo. Sa verse 7 to 10, ganito po ang sinasabi. Kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ang alinmang bansa o kaharian, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Sa kabilang dako, ang sinabi ko man na itatayo ko o itatatag ang isang bansa o kaharian at gumawa pa rin ng kasamaan ang bansang iyon at hindi nakinig sa akin, babaguhin ko ang aking magandang balak. The potter's hand responds to repentance. Yung kamay ng magpapalayo o yung kamay ng Diyos tumutugon sa pagsisisi. God's hand can pause judgment. Yung kamay ng Panginoon
ay maaari niyang itigil yung paghuhukom o yung panghuhusga o yung pagpaparusa. Repentance moves the heart and hand of God. Judgment in His strange work, mercy is His delight. Maaring pigilin ng Panginoon yung masamang balak. Ang sabi ng ating binasa, na bagamat nagsabi ng Panginoon na kanyang lilipulin o ibabagsak ang isang tao, kung ito man po ay nagsisi at tumalikod sa kanyang kasamaan, ang sabi ng Panginoon, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Kung sinabi man ng Panginoon sa iyo, ibabagsak ko ang iyong buhay. Pag sinabi man ng Panginoon sa iyo, sisirain ko ang iyong buhay. Pero kapag ikaw ay nagsisi, tinalikuran ang masamang gawain, ang sabi ng ating binasa, hindi na yon itutuloy ng Panginoon. Bakit? Nagsisi ka. Pinagsisihan mo yung mga maling gawain mo. Subalit, kung sinabi ba ng Panginoon na pagpapalain ko ang buhay mo, pag sinabi man ng Diyos na itataas ko ang iyong pangalan, pag sinabi man ng Panginoong Diyos na pagpapalain ko ang sino mang magpanga sa iyo, pag sinabi man ng Panginoon na lilipulin ko ang sino mang umaaway sa iyo, pero patuloy ka pa rin sa paggawa ng kasamaan, yung sinabi niyang pagpapalain ka niya, babaguhin yon ng Panginoon. Hindi ka makakaranas ng pagpapala. Hindi mo mararanasan yung mga bagay na sinabi sa iyo ng Panginoon. Napakaliwanag ang sabi niya dito. Sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itatayo ko o itatatag ang isang bansa o kaharian, at gumawa pa rin ng kasamaan ang bansang iyon at hindi nakinig sa akin, babaguhin ko ang aking magandang balak. Bagamat alam natin, alam mo, na may magandang plano, may magandang balak ang Diyos sa buhay mo, pero kapag hindi ka tumigil, at nagpatuloy ka pa rin sa maling gawain, ang sabi ng Biblia, babaguhin niya, babaguhin ng Diyos ang kanyang magandang balak sa atin. Yun po yung karakter ng kapangyarihan ng kamay ng Panginoon. Kayang-kaya niyang hadlangan, kayang-kaya niyang pigilan yung judgment sa buhay mo. God's hand can withhold blessing. Disobedience changes God's dealings. Yung kamay ng Panginoon, kayang-kaya din niyang pigilan yung mga pagpapala sa buhay mo. Marahil sa umagang ito, kapatid, may mga blessing kang nais makamit. May mga blessing kang inaasam mo na matanggap mo, maranasan mo sa iyong buhay. Pero bakit hanggang ngayon andyan na, pero nauudlot lagi? Dahil pinipigilan ng Panginoon. Napakaliwanag yung binasa po natin. Na bagamat sinabi ng Diyos na itatayo niya, itatatag niya ang isang kaharian o isang bansa. Bagamat sinabi ng Diyos na ikaw ay kanyang pagpapalain. Ngunit, kung patuloy ka pa rin sa iyong maling gawain, ang sabi ng Panginoon, babaguhin ko ang aking magandang balak sa iyo. Kapatid, huwag po nating hayaan na baguhin ng Diyos
yung maganda niyang plano, yung maganda niyang balak sa iyo. Hayaan po natin na yung kamay ng Diyos na yan, maabot natin yung puso, mahipo natin yung puso ng Panginoon at maabot natin yung kanyang kamay sa pamamagitan ng ating pagsisisi sa ating mga maling gawain. Pang-apat at ang panghuli na katangian ng kamay ng magpapalayo o kamay ng Diyos. Sa verse 11 and 12. Kaya nga, sabihin mo sa mga naninirahan sa Juda at sa Jerusalem na may binabalak ako laban sa kanila. At ako'y naghahanda upang parusahan sila. Sabihin mo sa kanila na tigilan na ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Ang isasagot nila, hindi, lalo pa kaming magmamatigas at magpapakasama hanggang gusto namin. The potter's hand warns before it breaks. Yung kamay ng magpapalayo o yung kamay ng Diyos, nagbibigay muna ng babala bago kanya wasakin. God announces what He is shaping. Warning is grace before consequences. Bago kanya parusahan, bago kanya i-judge, bago mo maranasan yung judgment ni God, wawarningan ka muna niya. Marahil hindi mo maririnig ng personal yung tinig ng Panginoon para ikaw ay warningan. Pero gagamitin ng Panginoon ang kanyang mga salita, gagamitin ng Panginoon ang kanyang mga mensahero upang tayo po ay bigyan ng babala, upang tayo po ay bigyan ng warning, upang sa ganon ay makapag-isip tayo kung itutuloy ba natin ito, isang binabalak natin o hindi. Magkaroon man tayo ng isang balakin sa buhay. Pag alam ng Panginoon na ikakasama mo yan, wawarningan ka niya. At kapag winarningan niya po tayo, huwag na nating ipilit. Huwag nating pagtigasin yung ating puso. At habang pinapatigas po natin ang ating puso, ibig sabihin tayo po ay nagre-reveal din sa ating Panginoon. Refusal leads from shipping to shepherding. So instead na may ayos ng Panginoon yung ating buhay, pero kung tayo po ay nagre-refuse, kung tayo po ay tumatanggi, kung atin pong tinatanggihan yung mga babala, yung mga warning ng Panginoon sa atin, instead na tayo po ay may ayos, mas lalong magiging magulo yung ating buhay. When the clay hardens, correction becomes distractions. Mga kapatid, huwag nating pagtigasin ang ating mga puso. Yung katangian ng kamay ng magpapalayo. Yung katangian ng kamay ng ating Panginoon. He has the authority. He has the power to reshape. He has the power upang ayusin ang takbo ng ating mga buhay. Meron kapangyarihan para baguhin ang ating mga buhay. Meron siyang magandang balakin. Meron siyang magandang balak na gawin sa ating mga buhay. Kapatid, huwag tayong magre-rebelde kapag tayo po ay binabasag. Kapag tayo po ay itinatama at itinutuwid ng ating Panginoon.
Tayo nga pong lahat ay tumayo. Ang sinabi sa kanyang mga salita, kayo ay nasa aking mga kamay. Tayo po ay nasa kamay ng Panginoon. We must stay in the Father's hand. Marahil yung daan na ating tinatahak, marahil yung ating buhay na nararanasan ngayon is uncomfortable. Ibig sabihin, hindi maganda, hindi maayos. But lagi po natin tandaan, ang Diyos natin, ang kamay ng Panginoon ay laging tapat. Hindi niya tayo kayang abandonahin. Hindi niya tayo kayang iwanan, kundi tayo ay kanyang kinakalinga. Hayaan po natin ng kamay ng Diyos ay patuloy na kumilos at iresyon ang ating buhay. Hallelujah! Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah! Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga salita namin pong napakinggan. Salamat dahil ipinaalam mo sa amin na kami ay nasa iyong makapangyarihang kamay. Salamat din, Panginoon, dahil ipinaalam mo sa amin na meron kang magandang balakin sa amin. Ngayong umaga, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, we allow the Holy Spirit, we allow your mighty hands to reshape our lives. We allow your mighty hands, O God, upang ayusin, pagandahin ang takbo ng aming mabuhay, lalong-lalo na ang aming espiritual na kalagayan. Panginoon, we allow your mighty living hands na pakialaman ang aming mabuhay upang sa ganon ang mga maganda mong balakin, ang mga maganda mong plano sa amin ay may sa katuparan, Panginoon. Tulungan mo kami, banal na Espiritu, na kapag kami binabasag ng kamay ng makapangyarihang Diyos, na kapag kumikilos na ang kamay ng makapangyarihang Diyos sa amin, tulungan mo kami na matutong magpakumbaba, magpasakop, sumunod sa mga bagay na naisip ng Diyos. Yes, masakit po minsan, Panginoon. Sobrang sakit kapag kami po ay iyong binabasa, kapag kami po ay iyong itinutuwid, kapag kami ay iyong ikinokorek, itinatama. Pero Panginoon, ginagawa mong lahat ng ito kasi meron kang magandang balakin sa amin. Holy Spirit, sa umagang ito, help us and give us the spirit ng pagpapasakop, pagpapakumbaba sa aming Panginoong Diyos. Marami pong salamat. Ako'y umaasa, Panginoon, na sa umagang ito,
Maraming buhay ang iyong babaguhin. Maraming mga pamilya ang iyong babaguhin. Maraming buhay ang iyong itatama. At matutupad, may isa sa katuparan, ang iyong magandang balakid, ang iyong magandang plano sa bawat isa po sa amin. Marami po salamat. We give you all the glory. We give you all the praises, honor, adoration, and thanksgiving. In Jesus Christ, mighty name I pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.